Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Mayroong important update na i-share ako sa iyo Raga. Nagkaroon na ng traksyon yung proposta di legge para sa paghihigpit ng pag-acquire ng Italian citizenship. Yung pag-implement ng revocation ng cittadinanza italiana at pagpapa-deport sa country of origin ng mga estranyeri na na-convict sa krimen dito sa Italia. Magiging ganap bang batas na iyan? Ano ang mga susunod na mangyayari? Bakit ba hindi naman lahat ay apektado kung sakali na maging ganap na batas na iyan dito sa Italia? Alamin natin ang detalye Raga. Doon po ng sigla, partiamo! By the way Raga, bago tayong patuloy, baka hindi ka ba nakakagamit ng TapTapSend, i-share ko lang ito sa iyo. Mag-download ka lang sa phone mo ng TapTapSend app, either sa App Store o kaya naman ay sa Google Play. And then mag-sign up ka. Para no need ka nang pumunta sa bangko o sa remittance center. Sa smartphone mo lang ay makakapagpadala ka na ng pera sa Pilipinas ng libre, as in no transfer fee kapag ka magpadala sa banks at saka sa mobile wallets kagaya ng GCash. Lowest transaction fee naman kapag via cash pickup. Poy, meron pang welcome bonus na mapapadagdag doon sa padala. Gamitin lang ang promo code na RAGACHAD sa first ever transfer. Kaya Raga, itap-tap-send mo na yan. Bakit ba sinabi ito ni Deputy Prime Minister Matteo Salvini ng Lega? Doon sa kanyang X account, yung dating tinatawag na Twitter, may patama siya sa iba. Sabi niya, yung iba ay salita lang na salita pero ang Lega ay kumikilos. Matapos aprobahan ng kamera sa pamamagitan ng 148 votes na favor, tapos ay 99 votes naman na against at saka dalawa yung nag-abstain. Mayroon ng green light para doon sa pagpapabilis ng parliamentary procedure ukol sa proposta di legge ng Lega na ang gusto nila pahigpitin ang mga rules for acquiring citizenship and set new conditions para naman sa revocation ng Italian citizenship para doon sa mga estranyeri na nakagawa ng malubhang krimen dito sa Italia. Dahil diyan, ang proposta di legge ng Lega ay kaagad na inihain sa Komisione Affari Costituzionali. At sa halip na 60 days, magiging 30 days na lamang kung saan ay dapat nang ma-report sa Asembleya by August 8. Take note Raga, tanda mo yung vlog na ginawa ko about doon sa remigrazione na yan ay proposta di legge din regarding sa halos parehas na usapin. Pero iba pa itong proposta di legge na ito ng Lega na siyang pinag-uusapan natin sa video na ito. Kung ikukumpara sa umiiral na batas ngayon, ano ba ang magiging mga pagbabago kapag naging ganap ng batas ang proposta di legge ng Lega? Diga sa ngayon, ang mga estranyeri na ipinanganak dito sa Italia at sila ay legally na nanirahan dito ng tuloy-tuloy without interruption hanggang doon sa pagsapit ng kanilang edad na 18 years old, kung gusto ng estranyero na yon, maaari siyang mag-apply at maging ganap na Italian citizen. Pero doon sa proposta ng Lega, base sa mga nakakabahala at dumaraming mga kaso ng krimen na nakokomit ng mga foreign minors, for sure Raga, nababalitaan mo din yan, nais ng proposal na ito ng Lega na magkaroon ng tiyak na basihan para hindi ma-qualify yung mga foreign minors to acquire Italian citizenship in the event na nakagawa sila ng mga krimen laban sa tao, o kaya naman ay sa ari-arian, reato di produzione, maging yung pagbibenta at possession ng illegal drugs
at kapag napatunayan na banta sila sa seguridad ng bansa. Pagdating naman patungkol sa revocation or pagpapawalang bisa ng na-acquire na cittadinanza Italiana, ang umiiral na batas sa ngayon ay para doon sa mga cases about terrorism at saka subversion. Sa proposta ng Lega, pinalawak ito at kasama na ang mga cases of murder, practices of mutilation of female genital organs, human trafficking, sexual violence against minors, and group violence. Regarding naman sa repatriation o pagpapauwi doon sa mga estranyeri pabalik doon sa kanilang country of origin, nais ng Lega na ang mga convicted immigrants ay i-deport pabalik sa kanilang country of origin at doon sila makulong at doon tapusin ang kanilang sentensya at hindi daw dito sa Italia. Lilinawin natin na iyan ay proposal pa lang at hindi pa ganap na batas. Gaya ng dati, once na mayroong adjournamento tungkol diyan ay babalitaan kita, Raga. Kaya importante na makapag-subscribe ka, makapag-follow ka sa akin para lagi kang magiging updated tungkol dito. Kung i-evaluate na maigi, kung ang isang estranyero dito sa Italia maging ang mga naging Italian citizens na, kung susunod naman tayo sa batas ng bansang ito at wala namang gagawing krimen o mga bagay na magdadala ng perikulo sa estado, hindi naman maaapektuhan ng proposta di legge na ito. Basta't ikaw ay good citizen, ika nga. Kung ang iintindihin natin ay yung pagtatrabaho lang ng maayos, maging mabuting mamamayan, at maging maayos ang kalagayan ng ating pamilya, ay wala naman tayong magiging worries. Kapag ka naman, nanumpa tayo bilang Italiano doon sa juramento, kasama naman sa juramento, sinasabi doon na magiging tapat sa Republika, susundin ang konstitusyon, at susundin ang mga batas ng Estado dito sa Italia. Sa palagay mo, Raga, maigi na din na maging ganap na batas na iyan para maging mas safe, secure, di ba? Peaceful at saka tranquilo tayo dito sa Italia. Let us know sa comment section. Ayun, Raga, maraming salamat sa panonood mo at sa patuloy mong pagtitiwala. Sana ay nakapagbigay ako sa iyo ng info at kaliwanagan ukol sa bagay na ito. Sana ma-share mo rin sa iba para maging sila maging aware din sa usaping ito regarding sa pamumuhay natin dito sa Italia. Ayun, Raga, once again, this is Chad, and always remember, Chad will guide. Grazie, Raga. Alla prossima.